Sa mundong ito, lahat ng taong edad 18 pataas ay may pagkakataong magising bilang isang planet lord. Sa pilitan silang ipinapadala sa malupit na labanan sa gitna ng mga bituin. Pero sa intergalactic na mundong iyon kung saan ang malakas lang ang namamayani. Ang sangkatauhan ng kinikilala ng buong universo na pinakamahina sa lahat. Halos lahat ng bansa ay tinalikuran na ang pagiging tao. Pinili nilang magsimula bilang mga alien na lahi, pati ang bansang dragon, na dating naninindigan para sa mga tao. Matapos ang paulit-ulit na pagkatalo at makitang umuunlad ang ibang bansa gamit ang ibang lahi. Sa huli ay tuluyan na ring nayanig ang paninindigan. Wala na sa buong bansa ang may lakas ng loob na pumili pa sa sangkatauhan. Pero sa gitna ng panonood ng lahat, buong tapang kong pinandigan at pinili ang pagiging tao. Ngayong segundo, nakatayo ako rito sa altar ng paggising. Nakapatong ang kamay ko sa bato ng paggising. Binalot ako ng isang asul na liwanag. Ito ang tanda ng level C na sibilisasyon. Ibig sabihin, hindi pa sapat ang teknolohiya para makalabas ng sariling planeta. Kahit ang outer space ay wala pang kakayahang galugarin. Maraming babaeng nagkakagusto sa akin ang nanghinayang. Mangyaring piliin ang iyong lahi. 1. Manatiling tao. 2. Random. Walang pag-aalinlangan kung pinindot ang unang opsyon. Antas ng sibilisasyon, level C. Lahi, nakalock na sa tao. Sibilisasyon, nakalock sa United Nations of Earth. Ang UNE. Bahagyang kumunat ang loko. Hindi ako kontento sa ganitong simula, sa gitna ng mga bituin. Ang paniniwala ng UNE ay xenophilia o ang pagiging palakaibigan sa mga dayuhan. At egalitarianism. Kaya naman, hindi lang nila tinatanggap ang mga nakakasuklam na alien. Kundi itinuturing pa nila ang mga ito bilang tao. Sana naman ay hindi ako masuka sa UNE na ito. Hey, TSK, talo na talaga si Gu Xingzhou sa pagkakataong ito. Level C+ tao. Siguradong talo na to, giveaway na sa kalaban. Wala nang pag-asa ang bansang dragon. Iba talaga ang pambato naming si Kojiro mula sa bansang Sakura. Kahit level C na sibilisasyon lang din, ay nakakuha naman siya ng radiation cockroach. Paulit-ulit na pumapasok sa tenga ko ang mga mapanirang usapan nila. Pumikit ako at huminga ng malalim. Sa paningin ko, ang mga taong ito ay hindi nakarapat-dapat tawaging tao. At sa mismong sandaling iyon, biglang may tumunog na ding sa isip ko. Na-detect ang angkop na host. Matagumpay na na-load ang Fort Scourge system. Nagningning ang mga mata ko. Dahil sa system na to, hindi na mahalaga kung anong sibilisasyon ang mapupunta sa akin. Kahit na ang konsepto ng Fort Scourge ay ginamit sa iba't ibang web novel at online games. Pero malinaw sa akin, nauna itong nagsimula sa Fort Scourge ng Stellaris. Ibig sabihin, mga player na gumagamit ng control console. Sila ang sakunang mas nakakatakot pa kaysa sa contingency protocol. Sa mga high-dimensional demon, o maging sa Preforeign Scourge. Bago ko pa man masuri ang system, biglang nagkaroon ng malaking kaguluhan sa gitna ng mga tao. Ang susunod, Chu Zaiyu, ang campus bell ng Jiangcheng No. 1 High School. Lahat ay curious na malaman kung anong level ang mamumulat sa napakagandang babaeng ito, at kung anong lahi ang random na mapupunta sa kanya. Isang gintong liwanag ang bumalat kay Chu Zaiyu. Iyon ang tanda ng isang S-class na sibilisasyon. S-Class. Siya ang kauna-unahang S-Class player sa National Lock Game. Babalik na sa tuktok ang Dragon Country. Nagbunyi ang buong Dragon Country. Habang ang mga bansang tulad ng Sakura at Korea ay puno ng inggit. Pero walang kahit anong bakas ng saya sa mukha ni Chu Zaiyu. Sa halip, namumutla siya at nanginginig ang mga labi. May halong pasasalamat na tila nakaligtas sa isang sakuna. Nabuhay akong muli. Gulat at tuwa siyang napatingin sa sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid. At eksaktong tumama ang tingin niya sa akin sa gitna ng mga tao. Nababasa ko ang nag-uumapaw na mga alaala sa kanyang mga mata. Sa nakaraang buhay niya, matapos sumali ang Human Federation sa Star Sea Community. Nalaman niyang kaklase niya pala ang pinuno, kaya pinamunuan niya ang isang grupo para pumunta roon. Ngunit personal niyang nasaksihan ang pagkawala ng isang bituin sa ilalim ng tingin ng isang Colossus. Ang kanilang fleet ay hindi man lang nakapagpadala ng distress signal. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya, doon niya lang naintindihan. Ang kalamidad na tinutukoy sa hula ng Starry Sea ay walang iba kundi ako pala si Mulat Sapol. Nakatingin siya sa akin. Bakas sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang kumapit ng mahigpit sa akin para mabuhay. Sa gitna ng atensyon ng lahat, walang pag-aalinlangang pinili ni Chu Zaiyu na magsimula bilang isang purong tao. Antas ng sibilisasyon, S-Class. Lahi, nakalock na sa tao. Sibilisasyon, nakalock na sa Human Federation. Agad na nabulabog ang buong Blue Star. Naglipa na ang mga duda at batikos mula sa Dragon Country. S-Class na sibilisasyon pero tao lang ang pinili.
Hindi ba parang sinasabotahe lang niya ang sarili niya? Mas mabuti pa kung pinili na lang niya ang random. Habang tinitingnan ko ang kanyang naging desisyon, punong-puno ng paghanga ang aking mga mata. Ito ang pinakamataas kong pagkilala sa kanya bilang isang tao. Tuwang-tuwa naman ang mga bansang tulad ng Japan at Korea. Ang ganda na sana ng baraha, pero sinayang lang niya. Binigyan na ng pagkakataon, hindi pa rin marunong sumunggab. Ngunit parang walang naririnig si Chu Zaiyu. Sa akin lang nakatuon ang kanyang paningin. Alam ko, 10 na minuto matapos magising, ang mga kalahok ay ipapadala na sa Stellar World. Ang mga Planet Lord ay random na magkakalat sa napakalawak na galaxy. Mas mahirap pa sa paghahanap ng karayom sa dayami ang muling magtagpo doon. Mabuti na lang at muling nabuhay si Chu Zaiyu. Alam na niya ang aking mga coordinate, pero kailangan pa rin ng mahabang panahon sa simula. At ang bilis ng pagunlad ko ay hindi biro. Kahit mahanap pa niya ako, maaari ko pa rin siyang ituring na kalaban at puksain agad. Kasi noong nakaraang buhay, gamit lang ang C-class na sibilisasyon. Kayang-kaya ko nang durugin ang kanyang S-class. Siguradong malinaw iyon sa kanya. Noong huling pagkakataon, hindi ko naman siya sinadyang puntiryahin. Ang pagkamatay niya para sa akin. Marahil ay isa lamang itong aksidenteng hindi ko alam. Dahil 5 na minuto na lang ang natitira. Naisip ni Chu Zaiyu na kailangan niyang mag-iwan ng matinding impresyon sa akin ngayon pa lang. Kung hindi, mawawalan na siya ng pagkakataong makasama ang isang malakas na tulad ko. Determinadong naglakad si Chu Zaiyu palapit sa akin. Sa kanya nakatuon ang paningin ng lahat ng guro at estudyante. Ang lalaki sa likuran niya, masyadong assuming, akala niya siya ang gusto nito. Noon pa man, naging tradisyon na ito tuwing araw ng pagbangon. Inakala tuloy ng lahat na aamin na siya sa taong matagal na niyang lihim na minamahal. Magkaklase kami at masasabing maayos naman ang turingan namin sa isa't isa. Dati, dahil sa kumpiyansa niyang magiging Panginoon siya ng planeta. Hindi niya kailanman binigyang halaga ang pag-ibig. Pero matapos siyang muling mabuhay, nagbago ang lahat. Sa harap ng maraming tao na nakatingin sa amin. Namumula ang kanyang mga pisngi habang dahan-daang tumitingkayad. At mabilis na dinampian ng halik ang mga labi ko. Iyon ang unang halik naming dalawa. Talagang natigilan ako. Agad ding naging usap-usapan ang tagpong ito sa lahat ng nanonood ng livestream sa Blue Star. Napuno ang screen ng gulat at mga katanungan. Karaniwan lang naman ang pag-amin ng nararamdaman. Pero ang mga susunod na sinabi ni Chu Zaiyu, ang tuluyang nagpagulo sa buong Dragon Country. Gu Xingzhou, gusto kita. Ayaw kong may pagsisihan sa huli. Ngayong pareho na tayong Panginoon ng planeta. Ipapadala ko ang lahat ng aking mga sasakyang pangkalawakan para hanapin ka. Kahit kailangan ko pang tawirin ang 10 bilyong star system. Bakas sa kanyang mga mata ang determinasyon, halatang matagal na niya itong pinag-isipan. Nagulat ako sa kanyang pagiging porsigido. Pero naintindihan ko rin siya. At dahil sa mga sinabi niyang iyon, nagkagulo ang livestream room ng Dragon Country. Binatikos siya ng lahat, tinawag na Love Brain at pabigat daw sa bansa. Habang ang ibang bansa naman ay tuwang-tuwang nanunuya, sinasabing siguradong kulelat ang Dragon Country. May 2 puting liwanag na bumaba. Nagsimula na ang countdown para sa pag-teleport. Gu Xingzhou, hintayin mo ako, ha? Isusulat ko ang pangalan mo sa bawat sasakyang pangkalawakan ko. Puno ng pagmamadaling sabi ni Chu Zaiyu. Sige, tugon ko. Sa sumunod na sandali, nawala ang puting liwanag. Nagsimula na ang pag-teleport, nang muli kong idilat ang aking mga mata. Nasa loob na ako ng isang silid-aklatan na may kakaiba at nakakapangilabot na disenyo. May mga painting ng mga aliens sa dingding. At ang mga bookshelf ay puno ng mga nakakasuyang libro tulad ng Pagyakap sa Pagkakaiba. Ito ang kabisera ng Terran Federation Empire. Ayon sa mga patakaran ng larong Stellaris, ako ang bagong pinuno ng Earth Federation. Isang system notification ang lumabas. Ang panimulang planeta ko ay Earth. Isang Class C civilization na may 8 bilyong populasyon. Ang ideolohiya pala ay xenophilia at egalitarianism. At hindi pa nagkakaisa ang sibilisasyon. Hawak ng mga xenophile ang gabinete. Napakunot ang noo ko. Nandidiri ako sa ideya ng xenophilia. Hindi na maipagpapaliban pa ang paglilinis ng planeta. Pagkatapos, pinapili ako ng system ng Crisis Ascension Path. Walang pag-aalinlangan kung pinili ang Cosmic Retribution. System Prompt, magiging isa akong salot at kalaban ng buong kalawakan. Makakakuha ako ng power sa pamamagitan ng pagsira at pag-alipin sa mga sibilisasyon. Para ipambili ng teknolohiya, dahil ito ang unang pagpili, may bonus na 1,000 power points. Parehong-pareho ito sa larong Stellaris sa nakaraan kong buhay. Ito rin ang pinakamabisang paraan para lumakas. Binuksan ko ang Crisis Shop. Tiningnan ko ang mga teknolohiyang pwedeng bilhin. Agad kong piniling bilhin ang Superhuman Serum, ang Philosopher King Aura,
ang kinetic pistol, at ang crisis declaration. Umabot lahat sa 400 PowerPoints. 600 na lang ang natira. Isang nakakapasong init ang bomb alot sa buong katawan ko. Agad na natapos ng superhuman serum ang pagpapalakas sa akin. Ikinuyong ko ang aking kamao. 10 beses na mas malakas kaysa sa limitasyon ng isang tao. Sapat na para durugin ang mga alien na yan. Umepekto na ang Philosopher King Aura. Bawat salita ko'y may bigat at kapangyarihang mangakit. Nakahanda na rin ang kinetic pistol at ang crisis declaration. Mga bantay. Puno ng awtoridad ang boses ko. Isang purong dugong lingkod na tao ang pumasok. Iparating mo ang utos ko. Magpatawag ka agad ng emergency meeting para sa buong sangkatauhan. Kasabay nito, ay broadcast ito ng live sa buong mundo. Ito ang una kong pampublikong pahayag bilang pinuno ng Earth Federation. Kahit natigilan ng lingkod, magalang pa rin siyang sumunod. Dahan-dahan akong pumasok sa cabinet meeting room. Puno sa loob ng mga matataas na opisyal ng Earth Federation. Bawat isa sa kanila'y mga alien na nagbabalat kayong tao. Suklam na suklam ako habang tinitingnan sila. Ang pinakapansin-pansin ay si Grand Marshal Arthas. Isang pangit na unggoy na mahigit 2 metro ang taas. Hawak niya ang lahat ng kapangyarihang militar ng Earth Federation. Nakakasuka si Chief Science Officer Weir. Pilit niyang pinapanatili ang anyong tao. Medyo transparent ang balat niya. Makikita ang asul na likidong dumadaloy sa loob nito. Mas malaki ang ulo niya kaysa sa karaniwang tao. Ang mga bukol sa kanyang sentido ay parang paputok anumang oras. Produkto ito ng crossbreeding sa isang soft-bodied alien. Pero hawak niya ang lahat ng resources para sa scientific research ng Earth Federation. Kahit na si Secretary of State Elena ay nananatiling may itsurang purong tao. Makikita sa mga mata niya na sanay na siya sa kasalukuyang sitwasyon. Mahal na pinuno, kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Nakapag-crossbreed ako ng bagong lahi. Sobrang abala ng schedule ko. Naunang nagsalita si Weir. Mababa at garalgal ang kanyang boses. Puno ng pagsusuri at pangmamaliit ang kanyang tingin. Sa paningin niya, isa lang akong palamuti. Sa mga sandaling iyon, dinagsa ng mga manonood mula sa iba't ibang bansa ang livestream ko sa Blue Star. Bilang isang taga C-Class Civilization, ang dahilan kung bakit ako sumikat ay dahil lahat sa ginawa ni Chu Zaiyu, isang player mula sa S-Class Civilization. Puno ng pangungot siya ang mga comments sa screen. Sinasabing pareho kaming tanga ni Chu Zaiyu. Na kapag pinili ang mga tao, hindi magtatagal ay aagawan din sila ng kapangyarihan ng mga alien. Tinutokso rin nila si Chu Zaiyu na aksaya lang sa panahon ang pagpapadala ng mga sasakyang pangkalawakan para hanapin ako. Mas matamlay ang atmosphere sa livestream room ng Dragon Country. May nagsasabing magiging pabigat lang ako kay Chu Zaiyu. Diretsahang sinabi na wala ng pag-asa ang Dragon Country sa round na ito. Sa conference room, biglang nagmungkahi si Grand Marshal Arthas. Mahal na pinuno. Dapat kayong maging halimbawa. Pumili kayo ng mapapangasawa mula sa mga new human. Tumahimik ka. Malamig ang boses ko nang putulin ko ang sinasabi niya. Hindi ko pa nga sinasabing nagsimula na ang pulong. Sinong nagsabing pwede ka nang magsalita? Nagdilim ang mukha ni Arthas. Matatalim ang mga titig niya sa akin. Agad na nagkagulo ang livestream. Puro pangungot siya. Sinasabing wala raw akong hukbo pero ang lakas ng loob kong magpasikat. Kung aatras daw ako ngayon, mas pangit ang magiging kamatayan ko. Hindi ko pinansin si Arthas. Humarap ako sa livestream camera. Bago natin simulan ang pangkalahatang pulong ng sangkatauhan, linawin muna natin kung ano nga ba ang isang tao. Tiningnan ako ni Vale na parabang nababaliw ako. Kamahalan, lahat naman tayo ay tao. Hindi ba't malinaw naman iyon? Hindi ka tao. Isa ka lang namang pangit at kasuklam-suklam na alien. Kalmado kong pagtatama, biglang naging tenso ang buong conference room. Bumilis ang daloy ng asul na likido sa ilalim ng balat ni Vale. Halatang galit na galit, biglang tumayo si Elena. Ang inyong mga sinabi ay labagsa. Saligang batas ng United Nations of Earth. Sino mang kumikilala sa mga prinsipyo ng UN of Earth, at kinikilala ang sarili bilang tao, anuman ang kanyang lahi, ay miyembro ng sangkatauhan. Tumayo na rin si Vale. Kakaibang pumipintig ang bukol sa kanyang sentido. Ang inyong sinabi ay isang paglapastangan sa diwa ng pagkakatatag ng UN of Earth. Kailangan ninyo itong bawiin at humingi ng tawad. Tumayo ang higit 2 metrong katawan ni Arthas. Puno ng makapal na balahibo ang kanyang mukha. Ang bibig at ilong niya ay nakausli, parang sa isang gorilya. Isa ka lang palang naniniwala sa kadalisayan ng lahi. Sa loob ng 20 taon, daan-daang ekstremistang tulad mo na ang hinarap ko. At hindi naging maganda ang sinapit nilang lahat. Ibinuka niya ang mabalahibo niyang kamay. At bigla itong kinuyam ng mahigpit. Lalo pang tumindi ang pangungot siya sa livestream. Sinasabing hinahanap ko raw ang sarili kong kamatayan. Masyado raw akong inosente para kalabanin ang mga nasa kapangyarihan.
Ako pa raw ang pinakamalaking katatawanan sa National Fate Game ngayong taon. At ang livestream naman ng Dragon Country ay puno ng mga buntong hininga at pagkadismaya. Walang naniniwala na kaya kong baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Sa loob ng conference room, ang ministro ng pananalapi na isang taong butiki, ang ministro ng edukasyon na isang taong insekto na may mga matang tambalan, at iba pang matataas na opisyal na alien ay sunod-sunod na tumayo. Binabatikos nila ako, nananawagan na patalsikin ako sa pwesto. Ginamit nila ang saligang batas at ang prinsipyo ng pagkakapantay-pantay. Pinalalabas nila akong isang extremist. Sa kabila ng sandamakmak na akusasyon, nanatili akong kalmado. Hinintay ko silang matapos magsalita. Saka ako dahan-daang nagsalita. Saligang batas, pagkakapantay-pantay, kontribusyon. Milyon-milyong taon ang ginugol ng ating mga ninuno para mag-evolve at maging tao. Kayong mga hayop na hybrid. Hindi kayo karapat-dapat na ituring na kapantay namin. Ang pagpaparami nyo ng mas kasuklam-suklam na nilalang. Tinatawag nyo pang kontribusyon. Nanginginig sa galit si Veer. Humarap ako sa kamera ng live broadcast. Ang deklarasyon ng salot ay agad na gumana. Isang hindi nakikitang kapangyarihan ang tumagos sa screen. Alam ko, may ilang purong dugong tao na napilitang manahimik. Tinawag na mga extremist, binyansagang mga napag-iwanan. Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi ninyo na matiis ang mga halimaw na ito. Hindi tayo maaaring mamuhay ng kasama nila. Panahon na para muling bigyang kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa damdamin ng hindi mabilang na tao. Nagangat ng ulo ang mga purong dugong gwardya sa pasilyo. Namula ang mga mata ng mga veteranong matagal nang nanahimik. Huminto sa paglalakad ang mga babaeng sapilitang ipinakasal sa mga alien. Kinuyam ng mga inhinyerong tumanggi sa genetic modification ang kanilang mga kamao. Maging sa live broadcast ng Dragon Kingdom, may iilan na nagsimulang magsalita para sa akin. Tumawa si Arthas. Hinahamon mo ang buong kaayusan ng Earth Federation. Ikaw lang mag-isa, wala kang kapangyarihan sa militar. Wala kang alas, isa ka lang palamuti. Matagal nang napaamo ang mga purong dugong tao na yan. Walang silbi ang mga sinabi mo. Makipagtulungan ka na lang ng maayos sa impeachment. Bibigyan kita ng marangal na paglisan. Kung hindi, alam mo kung paano ko tinatrato ang mga extremist. Napangisi ako, nagkataon lang. Pinakamahusay ako sa paglipol ng mga salot. Pagkasabi ko noon, idinukot ko ang kanang kamay ko sa aking damit, at inilabas ang kinetic pistol. Walang pag-aalinlangan kung itinutok ito sa malahalimaw na mukha ni Alsas. Balak pa sana niyang mangasar. Pero tumagos na sa bungo niya ang napakabilis na bala. Isang malakas na putok, biglang sumabog ang ulo niya. Bumagsak ang dambuhala niyang katawan. At nayugyog ang buong conference room. Ang conference room ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Natigilan ang lahat, si Vale ang unang nakabawi. Sumisigaw siyang tumawag ng mga gwardya. Pumasok ang mga armadong alien na gwardya. Pero tinapos ko sila sa bilis na 10 beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Muli akong humarap sa kamera. Ang deklarasyon ng lagim. Umabot sa kasukdulan ang epekto nito. Mga tao ng Earth, tingnan ninyong mabuti. Ang mga hayop na to ay natatakot. Namamatay sila. Simula sa sandaling ito, ang Earth Alliance ay papangalan ng Human Federation. Sa pangalan ko bilang inyong pinuno, inilalabas ko ang unang utos. Ang utos ng paglipol. Lahat ng alien ay mga salot. Lahat ng purong dugong tao, humawak ng armas. Patayin ang bawat alien sa tabi ninyo. Para sa Human Federation, nagsimula na ang digmaan. Sa araw na ito, ang mga purong dugong tao ng United Earth Nations ay sa wakas nagising. Kumukulo ang kanilang mga jin. Nanawagan ang kanilang dugo sa isang pabrika sa East Asia United Zone. Isang matandang engineer na pinagsamantalahan ng isang alien na foreman sa loob ng 15 taon. Dumampot ng layabi at ipinalo sa mala-insektong foreman na maraming mata. Matagal na akong nagtitiis sa inyo. Habang tumitilamsik ang sariwang dugo, biglang nag-aklas ang lahat ng purong dugong manggagawang tao sa buong pagawaan. Gamit ang lahat ng bagay na kanilang mahanap, ibinuhos nila ang kanilang naipong galit sa mga tagapamahalang alien. Sa mga kampo militar ng North American United Zone. Ang mga isinantabing sundalong purong dugong tao, ay sa unang pagkakataon itinutok ang kanilang mga baril sa kanilang mga pinunong alien. Sunod-sunod ang mga putok ng baril. Ang mga mayayabang na halimaw na yun ay nagsisigawan habang bumabagsak sa gitna ng ulan ng bala. Patayin ang mga hayop na to. Ang sigaw na, para sa Human Federation, ay umalingaw-ngaw sa buong kampo militar. Nang sandaling iyon, nag-aalab ang buong mundo, sa mga live broadcast room ng iba't ibang bansa sa Blue Star. Sunod-sunod ang mga pag-aalinlangan, may isang nagsabi ng may pang-iinsulto. Puro salita lang naman si Gu Xingzhou. Isinusubo lang niya sa kamatayan ang mga purong dugong tao. Nasa conference room pa rin siya, kapag nagtipon ng hukbo ng mga alien.
Pupugutan din siya ng ulo sa huli. Ang manlalaro ng Dragon Country, wala pa ring kwenta gaya ng dati. Pero biglang bumaliktad ang mga komento sa official live broadcast room ng Dragon Country. Si Gu Xingzhou ay isang tunay na lalaki. May lakas loob siyang sabihin ang mga bagay na hindi natin masabi. At least, naglakas loob siyang manindigan. Anong karapatan ninyong pagtawanan siya? Marami sa mga dating nangiinsulto sa akin ang biglang natahimik. Kinasusuklaman din nila ang mga alien. Sadyang nawalan na lang sila ng tapang dahil sa tindi ng realidad. At ako, ang gumawa ng unang hakbang para sa kanila. Sa loob ng conference room, sumigaw sa takot ang Chief Science Officer na si Weir. Inutusan niya ang mga natitirang alien na sundalo na sumugod sa akin. Kahit na isa siyang science officer, ang lakas ng kanyang hybrid na katawan ay higit na nakalalamang sa mga purong dugong tao. Idagdag pa ang grupo ng mga matataas na opisyal na alien. Sa kanyang paningin, nagtagumpay lang ako dahil sa isang patraidor na pag-atake. Sa harap-harapang laban, siguradong mamamatay ako. Pero ang hindi niya alam, ang kilos ko ay kasing bilis ng isang multo. Hindi man lang nakakilos ang mga alien. Bang, bang, bang. Ang ministro ng pananalapi, sunod-sunod na bumagsak ang ministro ng edukasyon at iba pang matataas na opisyal na alien. Bawat putok ay tiyak na sapol sa ulo. Nanginginig ang buong katawan ni Will. Halos mamuo ang kanyang asul na likido sa katawan. Imposible, isa ka lang ordinaryong tao. Hindi ako sumagot. Tumagos ang bala sa kanyang bungo. Ang maka-alien na purong dugong tao na si Secretary of State Elena ay napasubsob sa sahig. Humahagulgol siyang nagpaliwanag. Mahal na leader, purong dugong tao rin ako. Tiningnan ko siya ng mababa. Malamig ang aking tingin. Mula nang nagsimula kang pumanig sa kanila. Hindi ka na tao. Isang putok ng baril. Bumagsak ang katawan niya at naligo sa sariling dugo. Marahas na binuksan ang pinto ng conference room. Sumugod papasok ang mga armadong sundalong alien. Pero ang sumalubong sa kanila ay ang matutuling bala mula sa kinetic pistol. Mabilis akong gumalaw sa gitna nila. Mas mabilis pa ang pagkalabit ko sa gatilyo kaysa sa bilis ng pag-asinta ng mga alien. Wala pang 30 segundo, lahat ng alien na sumugod ay napaslang. Nakatayo ako sa gitna ng mga nagkalat na dugo. Walang bakas ng emosyon sa aking mukha. Talagang nagkagulo na sa Blue Star livestream. Paanong ang bilis niya? Hindi ganyan kabilis ang isang tao. Napakalakas ng baril na yan. Parang hindi nauubusan ng bala. Kaya naman pala siya ang pinili ni Chu Zaiyu. Sa isang conference room sa Dragon Country, tinitingnan ng ilang opisyal ang aking impormasyon. Puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Nagtanong ang senior na pinuno. Nalaman niyo na ba kung saan galing ang lakas niya? Umiling ang pinuno ng intelligence. Lumaki siyang ulila, pangkaraniwan lang ang mga marka niya. Walang siyang espesyal na background o karanasan. Ang teknolohiya ng baril niya ay malayong malayo sa kasalukuyang antas ng Earth Federation. Natahimik ang lahat, masyadong biglaan ang pagsulpot ko model. Para bang tinatago niya ang kanyang lakas mula pa sa simula. Ang digmaan sa mundo ng mga bituin ay tumagal ng 1 taon. Ang isang araw sa Blue Star ay katumbas ng 1 taon sa mundo ng mga bituin. Sa isang araw lang, natapos panoorin ng mga manonood ang digmaang nagpabago sa kapalaran ng Earth. Bagamat malakas ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga alien, karamihan sa kanila ay simple lang mag-isip. Sunod-sunod ang kanilang pagkatalo sa harap ng nagkakaisang purong lahi ng mga tao. Ako mismo ang nanguna sa hukbo sa pagsalakay. Sinakop namin ang bawat pasilidad ng militar, isa-isa. Gumamit pa nga kami ng nuclear bomb para linisin ang lugar. Ako ang naging watawat nila. Dahilan para ang lahat ng purong lahi ng tao ay handang magbuwis ng buhay. Matapos ang 1 taon, natapos ang digmaan. Nakatayo ako sa plaza ng kabisera ng Human Federation at idineklara ang tagumpay. Nagsimula tayo sa 80 bilyong populasyon. Ngayon, 20 bilyong purong lahi na lang ng tao ang natitira. 20 bilyong kababayan ang nagsakripisyo. 40 bilyong alien ang naging abo. Muling nagsulputan ang mga pagdududa sa mga livestream room ng iba't ibang bansa sa Blue Star. 20 bilyon para pumatay ng 40 bilyon. Para mo na ring pinutol ang sarili mong ugat buhay. Paano uunlad ang 20 bilyong populasyon? Zero ang strategic vision. Pero buong lakas na tumutol ang mga manonood sa livestream room ng Dragon Country. Ang mga nakaligtas ay pawang mga elite. Ang pagkakaisa ang susi sa pagiging epektibo. Kung kakaunti ang populasyon, pwede namang magparami. Ang mahalaga ay puro sila at walang hidwaan sa loob. Madaling manakop ng imperyo. Mahirap itong pangalagaan. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga hindi pagkakasundo sa loob ng Human Federation. Kinwestiyon ng ilang nakaligtas ang marahas kong pamamaraan. 20 bilyong tao ang nagpatiwakal. Ano ang pinagkaiba mo sa isang war criminal? Lumabas na rin ang mga nagpapanggap na patas. Ipinapahayag na ang unti-unting reforma ang tamang daan.
Sinamantala ng mga livestream room sa Blue Star ang pagkakataon para manggulo. Naging alanganin din ang banwigi sa livestream room ng Dragon Country. Sa harap ng mga pagdududa, gumawa ako ng isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Naglunsad ako ng isang anonymous na survey para sa lahat ng mamamayan. Iisa lang ang tanong, tayo ba ay mga war criminal? Ang mga pagpipilian ay oo o hindi lamang. Maraming tao, sa likod ng pagiging anonymous at dahil sa kanilang mga nagawa sa digmaan. Hayagang kinukwestiyon ang digmaan. Mabilis na lumabas ang resulta ng survey. 79%. 79% ng mga tao ang nagsabing hindi. 200,000 tao lang ang nagsabing oo. Labis na nadismaya ang mga manonood ng Blue Star. Nagsisigawan na hindi raw patas ang survey. At ang sumunod kong desisyon ay yumanig sa lahat. Ilak ang listahan. Hulihin silang lahat. Huwag patayin. Gawin silang manggagawa. Matapos may baba ang utos. Kahanga-hanga ang bilis ng pag-aksyon ng hukbong kagagaling lang sa digmaan. Wala pang 3 oras. Nasakot lahat ang 200,000 tao. Agad na pinatay ang sinumang nanlaban. Binaril sa ulo ang mga sumisigaw para sa kalayaan sa pananalita. Ang mga umiiyak at sumisigaw na sila raw ay purong tao. Sinalubong lang ng malamig na posas. Sumabog na ang Blue Star livestream. Si Gu Shengzhou ay isang tirano. Isang bitag para linisin ang mga kalaban. Agad namang kumontra ang mga manonood mula sa Dragon Country. Hindi para sa maaway ng pamumuno sa hukbo. Hindi dapat hayaang sirain ng mga salot na ito ang pangkalahatang sitwasyon. Muli akong nagsagawa ng isang global live broadcast. Nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng Capital Square. Nasa likod ko ang watawat ng Human Federation. Maganda ang resulta ng survey. Malinis ang ating hanay. Tandaan ninyo, tanging ang mga talunan lang ang tinatawag na war criminal. Ang mga taong itinuturing ang sarili nila bilang mga war criminal. Hinuli ko na sila para pagdusahan ang kanilang kasalanan. Ito ang sarili nilang hiling. Dapat lang parusahan ang mga kriminal. Makatwiran. Hindi ba? Dahil iginigiit nilang sila ay mga war criminal. Kung ganoon, hayaan natin silang magbayad sala bilang mga war criminal. Pinagbibigyan ko sila sa mga live broadcast room ng iba't ibang bansa sa Blue Star. May mga pagdududa pa rin. Ngunit marami na ang nagsisimulang matinag. Hindi natalo si Gu Shengzhou. Bakit siya tatawaging isang war criminal? Tutal umamin na siya sa kasalanan. Hindi naman natin pwedeng hayaang makatakas sa batas ang isang war criminal, di ba? Matapos ang usapin tungkol sa war criminal, biglang naging seryoso ang ekspresyon ko. At ngayon, mayroon akong iaanunsyong mas mahalagang bagay. Inilabas ko mula sa aking kasuotan ng isang dokumento at itinaas ito ng mataas. Ang bagong konstitusyon ng Human Federation. Simula ngayon, opisyal na itong ipatutupad. Dumagundong na parang kulog ang boses ko sa buong plaza. Unang artikulo, ang Human Federation ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat ng batas ay dapat sumunod sa pangunahing prinsipyong ito. Anumang gawain na labag sa interes ng Human Federation ay papatawan ng pinakamabigat na parusa. Anumang puwersang nagtatangkang maghasik ng pagkakawatak-watak ay ganap na pupuksain. Ang interes ng Human Federation ay nangingibabaw sa lahat. Ang kaluwalhatian nito ay hindi kailanman maglalaho. Buong solemn na akong nanunumpa, na sa buong buhay ko, ibibigay ko ang lahat, upang ipagtanggol ang Human Federation, at pangalagaan ang pagpapatuloy ng lahi ng sangkatauhan. Mula sa kalaliman ng Pasipiko hanggang sa dulo ng kalawakan. Ngayong araw, ako'y nanunumpa, hanggang kamatayan. Sa pagtatapos ng aking mga salita, ang sigawan ng 2 bilyong tao ay umalingaw-ngaw na parang tsunami. Ngayong araw, nanunumpa, hanggang kamatayan. Ang sigaw na ang Human Federation ang pinakamakapangyarihan ay umabot hanggang kalangitan. Nagkagulo ang livestream ng Blue Star. May ilan na sa sobrang pananabik ay tumayo at nakisigaw. Mayroon din namang matalas na nakapansin na ang sibilisasyon ni Chu Zaiyu ay tinatawag ding Human Federation. Tinutugon siya ni Gu Shengzhou. Nakakakilig talaga ang pagtugon nila sa isa't isa. Nagpatuloy ang talumpati sa mundo ng mga bituin. Tumingin ako sa nag-aalab na damdamin ng mga tao sa ibaba. Lalong tumaas at naging marugdob ang boses ko. Mga kababayan, ang tagumpay sa digmaan ay isang bagong simula lamang. Alam kong nag-aalala kayo na mahirap makabangon mula sa mga guho ng digmaan. Mahirap ang landas ng muling pagbangon. Marami sa mga tao ang napayuko, bagamat nanalo tayo sa digmaan. Halos wasak na ang lahat ng infrastruktura ng Earth. 2 bilyong tao ang kailangang bumangon mula sa mga guho. Halos imposible. Iniba ko ang tono ng aking pananalita. Itinaas ko ang aking kamay at itinuro ang kalangitan. Huwag ninyong titigan ang mga guho sa inyong harapan. Pakiusap, itaas ninyo ang inyong mga paningin at masdan ang kalawakang ito. Sa labas ng Earth, nariyan ang malawak na Milky Way. Hindi mabilang na mga star system, mga planeta at mga yaman.
Maaaring malalayo ang mga iyon. Pero ipinapangako ko, sa loob lang ng isang taon, makakalabas tayo sa ating planeta. Agad na nagkagulo ang live stream ng Blue Star. Sunod-sunod ang mga pagdududa. Isang klase na sibilisasyon, makakaalis sa planeta nila sa loob lang ng isang taon. Mga baliw na ba sila? Puro pangako lang yan. Ni hindi nga sila makagawa ng rocket. Kahit ang mga manonood mula sa Dragon Country na sumusuporta sa akin, ay hirap ding maniwala sa absurdong pangakong ito. Nagpatuloy ako sa pagsasalita, ang mga guho ng Earth, hayaan na lang nating kusang bumangon. Hindi natin kailangang hintayin na matapos ang muling pagtatayo bago tayo umunlad. Ang buong kalawakan ang ating pagkukunan ng yaman. Pagkalipas ng isang taon, miminahin natin ang mga mineral sa asteroid belt. Magtatayo tayo ng mga kolonya sa ibang planeta. At gagamitin ang interstellar trade para makuha ang lahat ng ating kailangan. Ang Earth ay simula lamang, hindi ang katapusan. Mga mamamayan ng Human Federation. Ang ating patutunguhan ay ang karagatan ng mga bituin. Ang buong kalawakan. Darating ang araw. Ang watawat ng Human Federation ay itatayo sa buong kalawakan. Ang sigaw ng 2 bilyong tao ay muling naging isang malakas na daluyong. Nakalimutan ng lahat ang sakit ng digmaan. Ang tanging nasa kanilang mga mata ay ang karagatan ng mga bituin. Pagkatapos ng talumpati, bumalik ako sa opisina. Na-activate na ang 4th Calamity System. Kasalukuyang threat power, 5,600 puntos. Matapos kong lipulin ang mga erehe, na-unlock ko ang Puri Fear Achievement. Gantimpala, 5,000 puntos ng threat power. Ang calamity level at ang shop ay parehong umakyat sa level 2. At may 50% discount pa ang mga level 1 item. Agad kong kinuha ang design plan para sa science ship at corvette. Pati na rin ang sa engineering ship. 500 puntos ang bawat isa. Natitirang threat power, 4,100 puntos. Itong tatlong ito ang pundasyon ng isang interstellar civilization. Ang S-Class civilization ni Chu Zaiyu, meron na nito sa simula pa lang. Samantalang sa aming C-Class, imposible itong maabot noon. Sa level 2 shop, may bago ng design plan para sa blue laser emitter. Pati na rin sa research speed. At ship construction speed, parehong may plus 20 na buff. Hindi ako nagatubiling kunin ang tatlong ito. Nagastos, 2,500 puntos. Natira, 1,600 puntos. Tandaan nyo, ang normal na R&D para sa blue laser ay inaabot ng mahigit 10 taon. Pero ang hakbang na yan, nilaktawan ko na. At ang mas nakakagulat pa, na-unlock na sa shop ang resource exchange function. Isang PowerPoint, pwedeng ipagpalit sa katumbas na unit ng alloy, energy coins, at iba pa. At lalabas ang mga resources na ito sa mga makatwirang paraan, tulad ng technological breakthrough, pagkakadiskubre ng mga ore deposit, at iba pa. Kumuha ako ng 1,000 puntos ng alloy, 200 puntos ng energy coins, 100 puntos ng ore, at 100 puntos ng pagkain. Nagastos, 1,400 puntos. Natira, 200 puntos. Malinaw na malinaw sa akin na ang mga bonus na teknolohiya tulad ng smelting at agriculture na kasama sa pagkuha ng resources ang siyang tunay na pundasyon sa pag-unlad ng sibilisasyon. Isa itong loophole sa system, pero isa ring biyaya. Samantala, sa Blue Star, isang araw sa Blue Star ay katumbas ng isang taon sa kalawakan. Kinaumagahan, isang balita ang gumimbal sa internet. Isang netizen na nagpuyat kakanod ng livestream ang napasigaw. Nagawa ni Gu Xingzhou ang isang science ship sa loob lang ng kalahating taon. Sa loob ng shipyard ng Starport sa Star World, ang unang science ship ng Human Federation, ang Pioneer. Pioneer, tahimik na nakalutang sa plataformang anti-gravity. Ang pabrika ng sasakyang pangkalawakan na ito na muling itinayo mula sa mga guho ay saksi sa isang himala, mula sa mga plano hanggang sa matapos ang paggawa. 6 na buwan lang ang inabot, dahil sa ilalim ng aking patakaran. Ang 2 bilyong populasyon, lahat ay nagsilbing mandirigma, sa observation deck sa labas ng shipyard. Nagtipon ng 10,000 mamamayan ng Human Federation na may luha sa kanilang mga mata. Habang tinitingnan ng Pioneer, ang sasakyang nagdadala ng pag-asa ng sangkatauhan. Ngayon ang araw ng unang paglipad nito. Dahan-daang bumukas ang bubong ng shipyard. Bumungad sa kanila ang napakalawak na kalawakan. Habang nagsisigawan sa tuwa ang lahat, nagsalita ako. Ako mismo ang sasakay sa sasakyan. Para sa unang paglipad nito, agad na tumahimik ang lahat. Ang punong siyentipiko ang unang tumutol. Pinuno, hindi maaari, kahit na pumasa sa mga ground test ang research ship. May mga panganib pa rin sa aktwal na paglipad. Kayo po ang sandigan ng 2 bilyong tao. Hindi po kayo pwedeng malagay sa panganib. Hayaan na lang po natin ang mga astronaut ang lumipad. Sumang-ayon din ang ibang mga opisyal at sinubukang pigilan ako.
Itinaas ko ang aking kamay para patigilin sila. Dahil ako ang pinuno, kaya kailangan kong personal na sumama. Nagawa ninyo ang inyong bahagi. Ngayon, para maniwala kayo na kaya ng sangkatauhang lisanin ang ating planeta, kailangan kong manguna. Kung ako mismo ay hindi maglalakas loob na sumakay, paano ko kayo mapapaniwala na ligtas ito? Na ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nasa mga bituin at kalawakan. Dahil sa mga salitang iyon, hindi nakapagsalita ang lahat. Tumalikod ako at naglakad ng mabilis papunta sa boarding ramp. Daan-daang milyong manonood ang pumasok sa livestream mula sa daigdig. May mga humanga sa tindi ng tapang ko. Mayroon ding mga manonood mula sa Japan, Korea, at iba pa na nangutya at sinabing palabas lang ang lahat. Sigurado silang papalpak ang misyon. Samantala, sumakay na ako sa Pioneer. Sumara ang pinto, at naramdaman ko ang pagyanig mula sa nag-iinit na makina. Nagutos ako, Pioneer, maghanda sa paglipad. Umalingaw-ngaw sa buong shipyard ang countdown mula sa command center. Mahigpit na ikinuyom ng mga tao sa labas ang kanilang mga kamao. Lumipad, nagbuga ng nakakasilaw na asul na liwanag ang mga makina ng Pioneer. Naging isa itong pilak na guhit ng liwanag at bumarurot paakyat sa langit. Tumagos ito sa atmosphere at pumasok sa kalawakan. Nakatayo ako sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ko ang unti-unting lumiliit na asul na daigdig sa aking likuran. Nasa unahan ko ang walang katapusang mga bituin. Sa nakaraan kong buhay, sinakop ko lang ang kalawakan sa pamamagitan ng isang screen. Ngayon, nararanasan ko na ito mismo. Hindi ko maiwasang ma-excite. Narinig ko sa komunikador ang tuwang-tuwang boses mula sa command center. Pinuno, normal ang lahat ng sistema. Ang unang paglipad ng Pioneer ay isang kumpletong tagumpay. Nag-anunsyo ako sa buong mundo. Ang Federasyon ng Sangkatauhan ay opisyal nang pumasok sa panahong interstellar. Sa sumunod na segundo, ang dumadagundong na hiyawan mula sa daigdig ay tila umabot hanggang dito sa spaceship. Sumabog sa sigawan ang livestream ng Dragon Country. Namangha ang lahat sa hindi kapani-paniwalang bilis ng pag-angat mula sa isang klase na sibilisasyon patungo sa paglalakbay sa kalawakan sa loob lang ng 6 na buwan. Samantala, bumalatang nakabibinging katahimikan sa mga livestream ng bansang Sakura, bansang Stick, at iba pa. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga di makapaniwalang pagdadahilan. Minaneho ko ang Pioneer Picot sa daigdig bago lumapag. Sa labas ng hatch, sinalubong ako ng nakakabinging hiyawan at palakpakan. Sumigaw ako sa mga tao. Simula pa lang ito, gagawa pa tayo ng mas maraming sasakyang pananaliksik, mga escort ship, mga sasakyang pang-inhinyeriya, gagalugarin natin ang mga star system. Poprotektahan ang ating tahanan, at magmimina ng mga yaman. Ang paglalakbay ng Federasyon ng Sangkatauhan ay kasisimula pa lang. Biglang nag-abiso ang system tungkol sa isang bagong achievement. Unang beses mag-pilot ng sasakyan palabas ng sariling planeta. Gantimpala, 1,000 power points. Kabuuan, 1,200 puntos. Mga reward points plus 1,000 bahagya akong napakunot noo. Simboliko lang ang gantimpalang ito. Mukhang mas mabilis pa rin kumita ng puntos sa pagpuksa ng mga erehe. Kailangang iligtas ang galaxy sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na 6 na buwan, puspusan ng pag-andar ng mga shipyard ng Human Federation. Dahil sa mga bonus sa bilis ng paggawa ng barko at pananaliksik. At sa mga resource pack na binili ko. Sunod-sunod na natapos ang mga science ship, corvette, at construction ship. Mabilis ding nagkaroon ng breakthrough sa mga kaakibat na teknolohiya tulad ng radar at communications. Nagdulot ito ng pagkamangha sa mga manonood ng Blue Star. Ang ibang mga bansa ay nag-aaral pa lang ng mga rocket. Samantalang tayo ay kaya ng mag-mass produce ng mga space warship. Dumating na ang isang taong taning. Ang Human Federation ay mayroon ng 3 science ship, 10 corvette, at 3 construction ship. Ang bilis ng paggawa natin ay kayang-kayang talunin ang mga A-class civilization. Tanging si Chu Zaiyu lang, na may S-class na panimula, ang kayang makipagsabayan sa akin. Pero bawat barkong ginagawa niya ay may nakaukit na pangalan ko. Para siyang isang papansin. Samantala, ang Pioneer ay umalis para mag-explore kinabukasan matapos ang unang lipad nito. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpadala ito ng magandang balita. Nakatuklas ito ng isang Earth-like na mining planet. Ang reserba ng mga pambihirang mineral dito ay mahigit 10 beses kaysa sa Earth. Pinangalanan ko ang planetang ito na Mining Planet 1. Paliwanag ko, sa hinaharap, magkakaroon tayo ng daan-daan at libu-libong mining planet. Ang simpleng pagpapangalan ay makakabawas sa trabaho ng mga scientist. Humanga ang lahat, pero hindi nagtagal. Muling nagpadala ng mensahe ang Pioneer. May mga senyales ng matatalinong nilalang sa mining planet. Sa livestream room ng Blue Star, nagkagulo ang mga manonood mula sa iba't ibang bansa. May mga naghinala na makakatagpo ako ng malakas na kalaban. Iniutos kong i-broadcast sa buong mundo ang kuha ng Pioneer.
Sa video, may mga mabababa at baluktot na istruktura sa ibabaw ng mining planet. Nang mag-zoom in ang camera, lumitaw ang isang grupo ng mga pangit na taong bato na ang katawan ay gawa sa batong puno ng mga bitak. Nagalit ang buong Human Federation. May nakakilala sa kanila sa livestream room. Ito ang Stoneman race ng B-class player na si Dajon mula sa Korea. Napakalakas at mabilis magpagaling. Sila ay mga likas na makinang pandigma. Nagdiwang ang livestream room ng Korea. Nagagalak sila, iniisip na hindi ko makukuha ang mining planet. Marami rin sa livestream room ng Dragon Country ang nag-alala.